Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre dito tayo sa pinaka-latest na kaganapan po kay Alden Richards. Ang comeback nga po ng Eraserhead na mapapanood nga po sa 21, 22 at 23. Nakakagulat no yung mga ganitong update na syempre si Alden Richards ang producer, kaya talaga naman pong kikita na naman to. Although sabihin natin replay lang yan Mr. Destiny, okay lang, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong pilitan basta ang importante lang naman po maging updated kayo, di po ba? Sa mga dadaan, sa mga bibisita, normal lang po yan, di po ba? Sa dami ngayon ng mga issue na binabato kay Alden Richards dahil nga po sa GMA Network na sinasabing pinipili na nga po raw ni Alden Richards ang gusto niya makatrabaho sa GMA Network dahil kahit daw po magandang teleserye hindi raw po tinanggap ni Alden Richards. Ito common sense na lang po sa mga nagre-react, sa mga bitter. Hindi porket tumanggi po si Alden Richards o hindi po maganda yung offer hindi niya papatusin. Alam niyo naman po si Alden Richards, never pong tumatanggi yan, di po ba? Never pong kumbaga umiwas yan o sabihin natin tinanggihan niya yung isang project, lalo na nga po kapag alam niya na yung artista na makakasama niya never niya pong nakasama, never niya pong nakatrabaho. Kaya syempre na si Alden Richards, agresibo siya sa mga bagay na ganyan. Pero tapos na kumbaga ayaw niya na yung tipong dito na lang siya po-focus, dito na lang siya gagalaw, kumbaga pamilya muna, di po ba? Parang pinag-usapan nga po talaga nila ni Maine Mendoza na pag edad niya ng 30, eto na yung mangyayari, eto na yung magaganap, eto na yung pagwawakas, di po ba? Ayaw pa rin po nila maniwala sa GMA Network o yung mga ibang fans ni Alden na freelancer na lang po si Alden. Kaya nga sabi ko kaya nga yung paliwanag ko, common sense na lang po, di po ba? Naghihingalo ang All Out Sunday, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na bagsak po yung ratings niyan, hindi siya umaangat wala naman pong project si Alden Richards, hindi katulad ng dati. Kaya po pwede siyang bumisita sa All Out Sunday. Kita nyo naman po, di po ba? Ano lang ginagawa ni Alden? GMA Network na nga po yung nagbalita na bonding moment muna yung ginagawa nilang magkakabarkada. At ang photoshoot, sa mga hindi po nakakalam, pwede mo itong schedule Pwede mo itong gawin na ganito, ganyan. Kung kailan ka libre. Di po ba? Ikaw yung ikaw yung mag-i-schedule kung anong araw ka libre, kung araw kang hindi naman porket tinanggap mo. Syempre nakasama na yan sa kontrata na alam nila na busy yung tao. O common sense na lang po, baka may mag-react dyan. Hindi, kapag sinabi ng BDO, ganitong araw ka, alam po nila na maraming schedule si Alden. Alam nila na maraming trabaho si Alden. Kaya sabi ko nga po sa inyo, si Alden magde-decide kung kailan gagawa sila ng TV commercial. Di po ba? Kung saan libre po si Alden Richards. Taliwas po sa mga sinasabi na masusunod po yung endorser, yung management. Depende po kasi yan sa sitwasyon. Maliban lang po kung alam nila na kumbaga si Alden hindi busy. Talagang pagbibigyan nila si Alden kasi si Alden yung pinili nila. Sa dami nga po daw ng mga artista sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5 nung magpo-promote po ng mga product nila, pinili nila si Alden. Di po ba?
na alam naman po nila napakaraming endorser na to, TV commercial, at meron pang bench. Pero tinanggap ni Alden Richards yun. Pero may kondisyon yun. Hindi naman porket sabihin na ganito, paano po yung schedule ng BTO, schedule ng Cebuana, schedule ng Honda magkasabay-sabay, po ba? Simpleng paliwanag lang po na dapat nagigets na ng iba, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung po pwede kang magteleserye, pagkatapos ng teleserye o ng taping ng teleserye, pupunta ka na dun sa TV commercial, alam mo naman saglit lang yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaltab, dito ramdam nyo na malaki na yung pagkakaiba. Hindi na siya lagi on call katulad ng katatapos lang po ng piyesta. Hindi pinopromote ni Alden yung mga bagay-bagay na para sa GMA Network. Although sinasabi ng iba, hindi na kailangan ni Alden mag-promote dahil wala naman po yung ABS-CBN. Gaya ng pinaliwanag ko, matataas ang ratings ng TV, ng palabas sa TV5 ng ABS-CBN, lalo na po yung Victor Magtanggol, yung Batang Quiapo at Inigyo ni Daniel Padilla. Yan ay base lang naman po sa social media reports, base lang naman po yan sa AGB Nielsen at yung mga iba pa pong kumukuha ng survey. Kaya nga sabi ko sa inyo, bagsak ang ratings ng Eat Bulaga ngayon. Pero wala po tayong sinasabi na umangat ang Showtime. Pag sinabi mo kasi yung bagsak yung ratings, nasa 3.54% lang. Medyo mababa yun kung ikukumpara dati. Ang laki ng binaba. Yung iba kasi hindi naiintindihan yan. Lalo na po yung mga nagre-react sa akin. Basta't makita nila na nangungun sa ratings ang Eat Bulaga, pumapangalawa yung Showtime, akala nila ganun na kataas. Hindi pa rin po yan. Kasi yung percentage din po ang tinitignan ng mga mga nagsosurvey. Kasi yung importante po yun Although sabihin natin, top pa rin naman sila Hindi ganun. Ibig sabihin lang naman kasi ng mga kalda, bumababa ang viewers. Hindi rin nagugustuhan ng mga viewers minsan yung mga pinalalabas ng Eat Bulaga. Kasi hindi siya umangat Kung gusto po, paangat siya sa 5%. Yun po yung pinupunto natin. O ba na dapat umangat pa ng umangat. Dapat mas marami ang tumatangkilik. Hindi nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi porket sila yung nangunguna, gusto na ng mga netizen. Wala lang po talagang pagpipilian. Wala lang po talagang nakikitang papalit. Di po ba? Kung yung Showtime nagkaroon ng magandang segment, di po ba? Nagaya po ng dati. Wala na, bagsak na. Kaya nga sabi ko sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Hindi po ako namimilit Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung nababalitaan nyo, napapanood ninyo, napapakinggan ninyo, yun lang naman po yung ihahatid natin. Sa ngayon mga kaldab, masaya po ako dahil nga po may mga point na may ganitong ganapan na naman si Alden Richards. Di po ba? Sa dami kasi ngayon ng mga bali-balita sa Instagram, sa Twitter, at yung mga ibang nagpapaliwanag, ramdam mo na parang may mali. Ramdam mo na kumbaga sinasabi at pahayag ng iilan ay talaga naman pong mapapaisip ka. Talaga naman pong sasabihin mo o itatanong mo, totoo ba yung mga naglalabasan ngayon? Totoo ba yung mga balita ngayon? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Maging kampante, maging matatag. Hindi po lahat ng mga sinasabi sa social media papaniwalaan po ninyo. May mga sinasabing nangiinis lang, nangaasar lang, nanglalait lang, para lang po sa kanilang pansariling interes. Para nga po kapag nagalit ka, talaga naman pong magkakaalaman na. Yun naman po yung gusto nila, mainis ang fandom, magalit ang fandom, para tuluyang maapektuhan nga po sina Alden Richards at si Mengay. Di po ba? The real talk to mga kaldab. Walang ganito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.